nga. Kasi diba mga pakain ako ng manok. Mga nagalaga ako ng manok, mga ano na, mga 5 years. Ay 5 years. So, mga 5 years or 6 years na siguro ako nagalaga ng manok. At ayun lang, base sa karanasan ko kung magbebenta ako, babaguhin ko na yung parang approach ko sa pagpapakain at sa pag-alaga. Dito sa mga manok na to, tulad na mga ganito, pag binenta ko to, siguro mga 500 to. Ganun ang presyo. Bakit? Napakamahal kasi kitang-kita niyo naman mga itsura. Hindi naman siya yung parang pinabayaan lang na lumaki, di ba? Tapos ganun din dito kasi malalaki ang lahi po ng manok na inalagaan ko ay parawakan, tapos crossbreed na siya sa ibang palahi. Kasi nakaraan nagbebenta ko ng manok, para ang kaya lang ng mga buyer 400. Sabi ko, sige, ganito gagawin ko. Mag-alaga yung mga susunod na pasisiw pasisiw ko dito. Ang gagawin ko na lang ay parang sige, papakainin ko sila mga 1 week lang pagkapisa. Tapos hayaan ko na sila na maghanap ng pagkain nila. Kumbaga organic na yung pagpapalaki. Sa ganung pamamaraan, parang kaya kong ibenta yung mga ganito ng sobrang baba yung presyo. Kasi as in yung ganito talaga, bago ko yung pinakawalan dito, mga 3 months o 3 buwan na yung edad. Kaya ibig sabihin gumastos talaga ako dun sa pakain, sa effort. Kung ibebenta ko siya ng 400, luging-lugi ako. Nakaraan nakakahanap ako ng buyer na okay naman. Ang isa kasi sa problema, pag buyer ka, nakikita mo lang yung mismong manok, ito na lang siya, ito na siya, hindi mo alam or hindi mo siguro naranasan yung naranasan ng iba na nag-alaga kung paano nila pinapalaki yung manok. Naalagaan nila kasi gusto nila quality, di ba? Lalong-lalo na ako, gusto ko sa mga manok ay talagang quality yung paglaki. Kaya okay naman sila, as in etong mga ito, may makikita kayo ito, sobrang ganda ito. Makikita mo na yan sa katawan pa lang sa physical appearance pa lang. Ito, maganda talaga to, literal. Kitang-kita mo. Ito medyo mapayat ng konti siguro to. Para check natin. Wala kasi iba dito kung ganto yung mga, di ba, napakailap na nila. Hindi naman sa totally mailap, pero hindi mo siya masyadong ma-check. Ang laki, malaki katawan na ito. Yan na lang siya lang. Laki ng katawan, maganda katawan. Ito, medyo mapayat nga to. Mahalata mo kasi sa mga manok pag tinignan mo pa lang kung mataba o mapayat, tulad nito. Yung bulto ng katawan niya, tsaka yung ganda ng balahibo. Kitang-kita mo na, alam mo na maganda. Ito may kapatid to. Ito maganda to, lalaki. Medyo maano sila, medyo hindi sila mailap yung iba. Kasi pag andito ako, pinapakain ko, alam nilang ako yung nagpapakain lagi sa kanila. Yung iba nga naglilimlim, meron tayong mga naglilimlim dito. Ay, naglilimlim na rin yun, mga medyo napaaga. Ito hindi siya ganun kaganda yung katawan. Ito gusto ko yung kulay nito kasi parang buff Orpington yung kulay niya. Alam mo yung buff Orpington na manok, lumabas na lang yan sa mga kulay nila siguro. Originally may mga pinanggalingan silang ancestor ba yung tawag doon, yung parang mga ninuno nila or mga original breed nila na talagang magaganda ang kulay. Ayun lang, na-share ko lang na kunwari ako mag-alaga ako ng manok, tapos ang purpose ng pag-alaga ko ay pre-range, tapos bebenta ko. Kailangan pre-range talaga para pwede ko siyang ibigay na 400, mga inahin 450 nang hindi ako lugi, 'di ba? Kasi hindi naman ako nagpapakain masyado ng sobrang dami. Hindi tulad sa gantong pag-alaga, 3 months ko sila or 4 months ko sila na alagaan, nakakulong hanggang sa alam kong malaki na sila. Tapos sinusuportahan pa rin ng pagkain. Ngayon yung pagkain nila, ginawa ko dito ay dahil pre-range, kanin tsaka feeds, ganon. Mga yung granules na klase ng feeds kasi mas mataas yung protina nun. Ganon. Kung may gagawin ako inahin, siguro ito inahin, gagawin natin inahin yan. Ito gagawin ko inahin yan. Tapos may mga inahin pa tayo, tsaka may naglilimlim doon. Sabi ko doon sa naglilimlim, doon tayo kukuha ng gagawin natin na doon tayo magpapasimula ng ganong setup, yung pre-range.
Ayun talaga. Kung gusto niyo nung mag-alaga ng manok, okay siya alagaan. Kung may espasyo kayo na medyo malawak, pwede ka mag-alaga ng manok sa space na 100 square meter. Kung ipi-pre-range mo, mas okay. Kung ikukulong mo, medyo hindi ako sa pagkukulong eh. Kasi pumapangit yung yung kulay, yung balahibo nila pangit. Hindi ganun kalinis, madungis. Ito nga pre-range na, pero kasi ngayon taglamig, 'di ba? So posible na tong mga to ay naglulugon. Medyo yung balahibo nila eh, ngarag at doon. Hindi solid. Tapos may mga iba pa tayo diyan, no. Nakaraan lang ay yan. Yung iba dyan di sa akin, yung ibang may tanda sa paa. Yung akin dito lang sa 22 peraso na lang. Kasi nagbenta nga ako nakaraan. Oh, naglulugon nga sila. Naglulugon nga yung mga to. Kita. Ito din ang naglulugon. Ayun. Para sa akin dito talaga. Kung gusto mo nagbenta ng manok, dapat pre-range. Kasi kung gagawin mong pagpapalaki ay nakakulong, tapos feeds, mahirap, magastos, nakakapagod ng sobra. Pre-range, tapos literal na ipi-pre-range mo lang. Ito na pala yung lalaki natin. Medyo maliit nga itong lalaki na naiwan dito ngayon. Mas malalaki yung mga nauna, pero mga binenta ko na yun. Tapos yung buyer ko satisfied naman kasi yung binenta kong barako tsaka inahin ay alam kong na yun, nagsisisiw na yun. Ayun lang, ang gustong ko lang pala kung bakit parawakan yung nilagaan ko sa dami-dami ng breed, mga native, mga darag, parawakan, ano pa ba mga lahi ng manok. Yung mga kasi mga heritage tulad ng Rhode Island, nag-alaga na ako dati. Buff or Pinton pala hindi ko naalagaan. Tapos yung Black Australorp, mga ganun, nakapag-alaga na ako nun. Tapos ang hirap alagaan, tsaka at the same time layer, pang itlog lang talaga. Ito kasi parang hindi naman siya pang itlog, pero minsan pag may mga itlog na sobra-sobra, ginagawa ko niluluto ko na lang pag tinatamad ako magpapisa, lalo na pag summer. Ito pala pag summer, sobrang hirap magpalaki ng sisiw, takaw, sakit. Ngayon tag-ulan, mas gusto ko pa tag-ulan eh, kasi malamig yung panahon, parang hindi pa bago-bago yung panahon. Hindi tulad pag sobrang init ng panahon, hirap na hirap yung mga manok. Ito, ayoko rin gawing barako to kasi nga pangit yung, makikita mo kasi sa tindig pa lang parang lampa na sila. Hindi tulad ng mga ito, pwede to. Ito isa, ito na yung mga itim natin na mga unang manok natin, nagsibaba na sila sa kulungan. Teka lang, papakain tayo mamaya. Ito isa, ayun, maganda din yan, mga unang inahin ko yan. Maganda yung katawan yan, maganda yung breed. Teka lang, umuulan na talaga. Ayan, para mas dumami na sila kasi bumaba na yung mga naglilimlim. May bago na rin ako dito, bagong ayun, yung ibang kulay natin, parang kakulay siya ng anong BPR ba yan? BPR, yeah.